Yes, Lord God, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa kalakasan, kagalingan, pinagkaloob mo ng bawat isa, O God. Maraming salamat sa panibagong umaga na iyong pinagkaloob at ang araw na sumisikat ngayon ay aking muling nakita, O God. Thank you, O Lord God, dahil sa aming pagtulog kami iyong ginabayan, O God. Sa aming pagtulog, ang wall ng iyong pag-ibig, Panginoon, ang protection na nagumugulo sa aming isipan, Panginoon, ang mga deception, gawa ng kaaway habang kami natutulog, ay iyong pinaglabanan. Thank you, O God, at patuloy mo kami tinutulungan at hindi na O God, bagamat sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawang mga kasamaan, O God, ay aking lagi hinihingi ito ng kapatawan ng Panginoon, hindi lang aking mga nagawa, kundi ang nagawa ng bawat isa aking mga kapatid sa pananampalataya, maging believer sa mga believer sa aking pinananalangin sa iyo, O God, na kaawaan mo sila at bigyan pa ng pagkakataon upang ang salita mo, ikaw, Panginoon, ay aming higit pang makilala, Panginoon, at kami umunlad pa na umunlad sa pag-ibig pa ng palda at pagtiwala sa iyo. Thank you, O God, in the mighty name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, nagpapagod ko sa Holy Spirit. Amen. Hello mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Sa panibagong kalakasan, isang panibagong pag-ibig na binigay ng Panginoon, na ang umaga ay ating muli nakita at naranasan nila. Ngayon mga kapatid, there's something na I really want to share with you right now. In Genesis chapter 8, it's the first time that I reading the Bible. Doon tayo sa Genesis chapter 8 verse 20, na kung saan ito yung sinabi ng Panginoon kay Noe, o yun ay ipagtipa ng nagsabi ng Panginoon kay Noe. Nandito na yung in Genesis chapter 8 verse 21, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, at nagsabi ang Panginoon sa sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula pa sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipunin pa ang lahat na nabubuhay ng gaya ng aking ginawa. Isang bagay na doon makita na kung bakit meron pa rin tayo nakikita ngayon sa mga sandaling ito, dahil ang Panginoon mismo ang nagsabi na kahit anong gawin ng tao ay hindi niya papatayin ito, katulad ng ginawa niya ng panahon ni Noe. Doon makita na tunay at tapat ang Panginoon sa kanya sinabi. Even right now, you are so blessed right now na malaman ito na kung saan, kung bakit nandito pa tayo sa mundo ito, dahil iyon ang pangako ng Panginoon, at ang naman sinabi ng Panginoon, ang naman pinangako ng Panginoon at tunay na mangyayari mga kapatid. Now mga kapatid, in our generation, everything na siguro makikita o masasabi nyo na saan ba talaga ako nabubuhay. According to the Bible, live by faith, not by sight. Basically, mga kapatid, ako ay namumuhay sa aking pananampalataya, pag-ibig, pagtitiwala sa Panginoon. Even I do not go to the hospital or seek the doctor for my health, because I believe that no matter what happened in my life, no matter what systems that I have, no matter what happened in my brain and in my heart, ang aking doktor ay ang Panginoon. Ang aking manggagamot ay ang Panginoon, dahil siyang tunay na nakakaalam ng aking puso at isipan. Basically, I believe all the doctor. Naniniwala ako dahil ang mga kakayahan nila, ang mga kanilang nagagawa ng isang tao ay nagmula rin sa Panginoon. Kaya yun ay isang bagay na kung bakit ko inahayag ang mga bagay na akin nakikita. Minsan magtataka na lang tayo, bakit patuloy mong sinasabi ang mga bagay na nakikita lamang ng iyong mata? Hindi ba malinaw na sinabi roon na mamuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon? That's exactly everything that happened is one, parang nasa isang flow na lang tayo. Isang bagay mga kapatid na kung saan, kung
Kung bakit ko sinasabi yung mga bagay na yun? Because I want everybody to be aware of what happening right now. I want everybody to be, para makita nila ang mga palatandaan ng Panginoon. Ang Panginoon ay muling magbabalik na, not only doon sa palatandaan sa langit, sa ilalim ng lupa, sa karagatan na nangyayari ng duty na meron pang mga magaganap na mangyayari pa. So I want everybody to be aware of what's happening right now, so that everyone will be prepared of maging handa sa kasalukuyan nangyayari sa mga sandaling ito, mga kapatid. Alam mo mga kapatid, hindi natin kaya pigilan na kung anong mangyayari. Although sinabi na ng Panginoon na hindi yan na parurusahan o lilipulin, pero iba yung araw ng pagkatapos ng panahon. Iba yung araw na tinakda ng Panginoon, because hindi yun isang paglipol, kundi yun ay isang, kumbaga, itinakda ng Panginoon na ang lahat ng kanyang galit, ang lahat ng kanyang puot ay bubuhos niya dito sa lupa, sa lahat ng masasama. Kaya may mapapansin mo doon sa araw na yon na ang mga tao hahanapin nila ang kamatayan at hindi nila masusumpungan. Ang mga hari sa lupa ay magtatago sa ilalim ng malaking bundok. Doon may kita na mangyayari din yung isang digmaan na Armageddon. Kaya nga, isang bagay mga kapatid na we must be ready of everything na nangyayari sa ating kasalukuyan. Ngayon na babatid nga natin ngayon na nangyayari sa ating eleksyon, natapos na halalan. Pero yung isang nanalong presidential ngayon ay hindi nakatapos. Nilait, kinantsawan, o sinabihan ng mga kung ano-ano masasakit na salita. Ngayon, alam mo mga kapatid, bago yung mangyari ay na marami ng pangitain o sinyalis ang pinakita ng Panginoon. At besides, that incident o nangyari ngayon sa panahon na ito ay may kita mo rin sa Bible na kung sino pa yung nagpapakababa ay itinataas ng Panginoon, na sino ang nilalait, kinakantyawan ay itinataas ng Panginoon. Ang Panginoon na siya nagluluklok, ang Panginoon na siyang pumipili ng kanyang iluluklok. Kung mapapansin mo doon sa Book of Samuel, sa dalawang hari, sino ba ang pumili kay David? Ang Panginoon din. Sino ba ang pumili kay Saul? Ang Panginoon din. Kaya doon may kita ang Panginoon ang pumipili at hindi tayo ang pumipili. Magamat tayo ang bumuboto, ngunit ang Panginoon pa rin ang pumipili nito. Ang Panginoon pa rin ay nagtatakda. Kumbaga bago pa natin itakda ang event nito, ay matagal nang alam ng Panginoon ito. Matagal nang itinakda ng Panginoon ito. At beside doon makikita na marami ng mga propeta na naghayag na bago pa man mangyari ang eleksyon ito, ay matagal nang inihiyag ito na hindi mga matatagpuan ang mga propesiya katulad ng una na mga propesiya hindi matatagpuan mismo sa banal na kasulatan. Ngunit doon malaman na everything that happened, every na sinabi ito ay nagmumula sa Panginoon. Dahil wala namang ibang makagawa ng mga bagay-bagay na yun kundi ang Panginoon lamang, mga kapatid. Yun yung isang bagay na dapat natin alamin na kung saan nandito na tayo sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Ito na yung mga kapatid. Ano yung mga kapatid na the second coming of Lord Jesus Christ is near. Kumbaga, ang nangyayari na doon sa halalan ay parehas na nangyayari sa ating religion o pananampalataya. Right now, we believe everything that nagsasalita ng Panginoon, salita ng Panginoon. We believe if this someone is famous. We believe if this someone has a title. We believe this is the true servants of God because he knows a lot. He know about cover to cover ang salita ng Panginoon ay kanya nababatid. At meron din naman mga naghahayag na they believe in God, but
They not using the Bible when pag sila ay naghahayag. Alam mo mga kapatid, doon ko nakikita na simula pa noon na nakikita ko, nanonood ako ng mga debate ever since at ngayon sa preaching sa mga kalsada, doon mo makikita na whatever na paano mong gamitin ito ay husgahan ka. Doon makikita na meron isa rin mga ngaral na magsasabi sa iyo, ito nakasulat sa Bible. Nangangaral ka, sino nagbigay sa iyo ng authority? Mga bagay na yun ang nangyari rin sa akin. Pero ayun ay nangyari hindi lang sa akin kundi sa lahat. Alam mo mga kapatid, ang nagbibigay ng kaloob ay ang banal na Espiritu. Sa kanya nagmumula ang lahat. Ang pagiging apostol, prophet, teacher, pastor, kaalaman, karunungan, pagpapagaling ng may sakit. Alam mo, doon makikita na sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan upang maghayag ng salita ng Panginoon. Hindi ako, hindi ikaw, at hindi kahit sino man. Dahil sinabi ng Panginoon na siya ang pumipili. Ang Panginoong Jesucristo na siyang pumipili kung sino ang kanyang lingkod. At ang banal na Espiritu naman ang nagbibigay ng kaloob sa bawat tumanggap, sa bawat hinirang ng Panginoong Jesucristo. Even na basahin to, salita ng Panginoon. Hindi rin sila Pablo, hindi rin sila Mateo, hindi rin sila Corinto, kundi ang Panginoon at ang banal na Espiritu na siyang pumipili ng lahat. Kaya ngayon ay isang bagay na minsan, bakit ba nagkakaroon ng mga debate o bakit ba nagkakaroon ng pagkatalo-talo? Natural, pag tayo nakakarinig ng mga salita na masasakit, ng mga salita na kaliwat sa ating pananampalataya ay masasaktan tayo. Kasi alam mo mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay ito yung parang isang patalimo o sibat na pag tumama sa iyong isipan ay babaon nito mula dito sa harap hanggang sa likod. Kumbaga back to back yan. Kumbaga sasaklaw to sa iyong kaalaman, sasaklaw to sa iyong karunungan, sasaklaw to sa lahat ng iyong nababatid. At ganoon din naman sa ating nararamdaman. Tatama ulit to sa ating puso at sasaklaw ito. Masasaktan tayo. Pero alam mo mga kapatid, ang sakit na yon ay patuloy lamang na kasi alam mo isang bagay mga kapatid na I want to share this to you, that ito isang testimony na madalas nangyayari sa akin noong time na yun. When the time that I hear some of the pastor na nagpipreach, alam mo habang nagpipreach sila ay may sakit sa aking puso, masakit na sasaktan ako. Kasi isip ko ba, parang ako lagi ang pinapatamaan nito. Parang ako yung sinasabihan nitong huwad. Pero yun na pala yung pag-work ng Holy Spirit na sinasabi sa atin na ayun, dahil alam mo na ito'y tatama sa iyo. Hindi ito tumama sa iyo nang wala lang. Hindi mo ito naramdaman nang wala lang. Although nandun na yung there's two emotion na meron doon. Meron negative and positive emotion na kung saan once pag sinunod mo itong negative emotion, it will lead you to the debate. It will lead you to a fight or to a conversation. Kasi ayun na nga yung ginagawa ng kaaway na gagamitin ito. Ayun, gagamitin ito ang ating pakiramdam kung saan ayun yung tinatawag na haka ng ating puso. Kung saan pag nadala tayo ng ating emosyon, ay ito yung magtutulak sa atin upang may pagdebate, upang makipag-away, upang may pagsagutan, upang gumawa ng karahasan. Kaya nga doon mo makikita na kung bakit nagkakaroon ng pastor sa pastor, pare to pare, pamilya laban sa pamilya, salita laban sa salita, kapatid laban sa kapatid, ama laban sa ina. Yung lahat yan itinakda ng Panginoon. Meron pa. Our emotion is being used or being manipulated
Satan. So that's why we need to be aware of what kind of emotion that live in our heart. Because if we don't know na etong emotion na to, katulad ng makikita mo na may mga taong bumabaril na lang o pumapatay na lang, ay dahil sa kanilang galit sa kanilang puso. At makikita mo to, mga kapatid, in Genesis. Dito tayo, punta tayo in Genesis. Na noon pa man, bago pa man, ay ganun na rin. Umpisa pa lang, in Genesis chapter 4, nandito na yung kay Cain at kay Abel. Ano meron dito? Genesis chapter 4. Ito na yun, mga kapatid. Ang pagpatay kay Abel. Tingnan mo rito, may kita mo rito na at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nainggit, nanginig, at bakit na manglaw ang iyong mata? Kumbaga nagkaroon si Abel in that time na yun, in that moment, na parang facial expression o masamang mukha o masamang emotion sa kanyang puso. At tuloy natin, mga kapatid, ito yung kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ba't ikaw ay mamarapatin, at kung hindi naman hindi ka gumawa ng mabuti, ikaw naman ay maghahandusay sa kasalanan sa pintuan ng iyong paghinuhod ang kaniyang nasa, at ikaw ay papanginoonin niya. At nang sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel ay nangyari na sila'y nasa para, at nagtindig si Cain labang kay Abel sa kanyang kapatid, at siya'y kaniyang pinatay. Tignan mo, doon may kita na in that moment na wala naman nag-utos kay Cain na patayin si Abel. Alam mo kung bakit nagawa ni Cain ito? Dahil sa kanyang emotion, dahil sa kanyang galit, dahil hindi niya maintindihan kung bakit nilingap ng Panginoon yung handog ni Abel at sa kanya ay hindi. Ngayon kung hindi natin alam kung anong plano ng Panginoon sa ating buhay, is we lead in that incident, that part, na lilinlangin tayo. Dahil in Genesis doon pa lang nakikita mo kung paano tayo nilinglang, kung paano nilinglang ni Eva, at kung paano nilinglang ni Satanas si Eva. Ang ginamit ni Satanas ay yung kanyang salita. Makikita mo to, mga kapatid. Balik tayo doon naman sa Genesis chapter 3. Kung anong nangyari na kay Eva pagkatapos niya may pag-conversation o pagkatapos siyang may pag-usap kay Satanas. Eto na yun. Nasaan na ba yun? Dito yun eh. Eto. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin at nakalulugod sa mga mata, at ang kahoy na mananasa upang mapapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga yaon at kinain. Doon may kita na pagkatapos ng kanilang conversation, ay pagkatingin na ni Eva doon sa prutas, ay nagkaroon na siya ng pagnanasa. Kasi alam mo, pag ang salita ng kaaway yung pinakinggan, ito'y purong panlilinlang, ito'y purong pandadaya, ito'y purong kasinungalingan. In that time, when the devil try to manipulate you, the first thing that the devil want, the first thing that ang lilinlangin ng kaaway ay ating isipan at ating puso. Kaya nga, ganun pa rin ang nangyayari sa kasalukuyan natin, na nililinlang ng kaaway ang ating isipan at ating puso. Kaya nga, mapalad tayo, mga kapatid, ngayon sa mga sandaling ito na meron na tayong panlaban sa gawa ng kaaway. Iyon ang banal na salita ng Diyos, na kung saan anumang gawa ng kaaway na naghahayag ito na hindi yan na-aware na tayo na meron tayong negative at positive emotion, na meron tayong mabuting emotion at masamang emotion. Kaya nga doon nga makikita mo, maalalam natin kung na huwag tayong maging
Huwag tayo magpadala sa ating nararamdaman o sa ating emotion. Ngayon, isang bagay mga kapatid, kung bakit ko nalaman na ito, dahil din sa Panginoon. And everything that happened to me, dahil sa Japan, ano ba nangyari sa akin? Saan ako nilinlang ng kaaway? Sa aking isipan, sa aking puso. Kaya nga, yun yung isang bagay na aking inihatid naman sa inyo. Hindi ako magsasalita rito na isang bagay na hindi ko naramdaman, na hindi ko naranasan, na hindi pinaranas sa akin ng Panginoon. In that moment, in that situation, I really want to give up. Tumatakbo ako noon sa Japan na mag-isa, kakaiyak. Pero alam mo yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, na even we face in that different situation, even we face right now, na kung saan sobrang hirap na, nandun pa rin yung kapayapaan ng Panginoon na nagagawa natin tumawa, nagagawa natin makipag-usap, o nagagawa natin humarap sa ibang tao ng puno ng kagalakan at puno ng pag-ibig. Alam mo kung bakit? Dahil yun ang pangako ng Panginoon, na inaalis ng Panginoon ang lahat ng bigat. Yun naman ang kapayapaan. Kaya nga, ibigay natin lahat ng ating alalahanin sa Panginoon. Kaya nga mapalad tayo ngayon mga kapatid, na hindi na tayo tulad noon na wala pa tayong sandata laban sa kaaway na hindi natin nakikita. Anumang ginagawa ng kaaway, maging sa ating puso at isipan, ay meron na tayong panlaban kung tayo ay may tunay na relasyon, ay tunay na ugnayan sa Panginoon, sa pamamagitan ng banal na salita ng Panginoon, ay nagagawa na nating malaman at paglabanan ng mga bagay-bagay na ating nararamdaman na mag-aatin sa ating kapamakan, kamalian o kamatayan o sa impyerno. Kaya nga yun yung isang bagay mga kapatid, na in our generation, ano ba yung laging kailangan natin, na meron tayong tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi mahalaga kung marami at konti ang nalalaman mo. That in our generation, matututo ka ng salita ng Panginoon, na hindi lang sa pagbabasa. Dahil ngayon meron na sa YouTube, sa Facebook, napakikinggan mo na lang. Ito isang audio ng banal na salita rin ng Diyos. At kung gusto mo naman manood, meron naman mga movie kung saan ako natuto. Doon makikita. Wala ka nang idadahilan, wala ka nang pwedeng sabihin pag humarap ka sa Panginoon, dahil lahat na ay lahat ng paraan ay nandun na. May malapit na simbahan sa atin kung saan pwede tayo magsimba. May mga nangangaral sa kalsada. Sa internet, meron salita ng Diyos. Ngayon wala ka na pwedeng sabihin na, Panginoon, hindi ko alam yan, hindi ko na ano yan, kasi lahat na ay nandiyan na. Ang gagawin mo na lang ay lalapit sa Panginoon. Pero bago tayo lumapit sa Panginoon, pagsisiyan at talikdan muna natin ang ating kasalanan at tanggapin natin ang Panginoon bilang ating tagapagligtas. Dahil isang bagay mga kapatid, na bago ko naramdaman ang lahat ng bagay na to, nagkaroon ako ng sobrang takot. Una, yung takot ko, yung gawa ng kaaway. Natakot akong mamatay, takot akong masakta, takot ako kung ano pa man mangyari sa akin, at ganoon din sa aking minamahal. Ngunit pinatunayan ng Panginoon, dahil maraming sinabi ang kaaway sa aking isipan na puro kasinungalingan, na sinabi nila na uulan ng dugo, na papakuin ako, at kung ano-ano pa man. Pero doon mo na lahat ng sinabi nila ay kasinungalingan. Kaya nga nagiging nakakatakot lang ang salita kung ang salitang ito ay hindi mangyayari. Ngunit kung ang salita ay mangyayari, ay hindi ito nakakatakot. Yun ang paghahayag ng katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga doon makikita na pinahayag ng Panginoon kay Juan sa pahayag ng mga bagay na nakakatakot at marapit nang mangyari at mangyayari. Ngunit iyon ay dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Magamat iyon nakakatakot, inihayag ito ng Panginoon dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, na gusto ng Panginoon na habang nung panahon pa nun ay maging ready na tayo, maging aware tayo na meron ganito, na hindi ka makakatakas. Alam mo kung bakit? Even na ikaw ay nabuhay ng panahon na kahit sino pa man
doon may kita na sinabi ng Panginoon na mabubuhay ka muli. Upang maramdaman mo yung galit ng Panginoon at pagpaparusa ng Panginoon bago man tayo dalihin kung saan tayo dadalihin ng Panginoon. Kaya wala kang takas, wala kang ligtas. Hindi mo pwede ipagmalaki kung ano yan tinapos mo. Hindi mo pwede ipagmalaki kung ano yung hawak mo. Hindi mo pwede ipagmalaki na sikat ka na. Hindi mo pwede ipagmalaki na marami ka na bago. Dahil ang tunay na nagbabago diyan ay ang Panginoon. Ang tunay na kumakaunday diyan ay ang Panginoon. Tayo ay alipin lamang ng Panginoon. Kung saan tayo nag-aatid ng mensahe o tayo nagbibigay naghahayag ng salita ng Panginoon upang ang bawat isa ay makilala ang Panginoon. Ano ba ang sinasabi ng banal na Espiritu ay nagpapatunay sa Diyos Ama at sa Anak. Kaya nga binigyan nga tayo, kaya nga ang banal na Espiritu ay binigyan tayo ng kaloob upang patunayan na mayroong Diyos Ama at Anak. Pero ang hindi maganda nangyayari ngayon, mga kapatid, na pilit na lang natin ipinagmamalaki ang mga bagay-bagay na okay, like for example, ngayon pastor na ako, pari na ako, ministry na ako. Whatever title that we have right now is useless pag dumaan tayo sa Panginoon, pag umarap na tayo sa Panginoon. Alam mo, hindi natin pwede pagmalaki kahit anong bagay man na meron tayo. Pero alam mo, ako ikinaugnay din na isang lingkod ng Panginoon. Kaya isang bagay na nagpapasalamat ako sa Panginoon na meron siyang mga hinirang na lingkod at alipin sa panahon na ito at noon pa, na kung saan isa ako sa namulat ng aking isipan, na aking paniniwala sa Panginoon. Ngunit ang pagtawag sa akin ng Panginoon ay hindi tulad sa ganung way na yon. Dahil ngayon, mga kapatid, nakakalungkot man isipin na right now we are divided in different group. So in different group, we fighting each other belief. Pero nakakalimutan natin na kahit anong bagay pa yan ay wala sa ating perpekto kahit isa. Kahit anong religion pa ang ating kinabibilangan ay walang perpekto. Merong maling nagagawa ang bawat isa sa atin. Kaya nga yun ay isang bagay na the last time na sinabi ko na tayo'y ligaw at nakakulong. Is that proof that ang Panginoon ay isang hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon? Dahil hindi lang yung ang lahat na nalilingkod, pati yung mga lahat ngayon ay sinabihan ng Panginoon ng ganon. Alam mo kung bakit, mga kapatid? Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Whatever you do, yun din ang babalik sa'yo. Pag pinukol mo ng isang bato ang kaaway, ganun din ang babalik sa'yo. Wala na tayo sa panahon ng Panginoong Jesucristo na time na yun na sinabi ng Panginoon, na inalay ng Panginoon ang kanyang buhay. Alam mo na sa mga kasalukuyan na to ay mangyayari na ang dapat mangyari na tinakda ng Panginoon. Ng lahat ng tao ngayon na naniniwala sa Panginoong Jesucristo at umiibig sa Panginoon, hindi natin ito makikita base lang sa kanilang ginagawa. Kasi iba na ang ating kinalalagyan, mga kapatid. Kaya nga in our generation, isang bagay na dapat natin malaman na kasi ngayon, tingnan mo, tapos na ang halalan, pero marami pa rin nag-aaway. Tapos na ang halalan, pero marami pa rin hindi magkasundo. Alam mo kung bakit? Dahil sa bawat isang pride na meron, ang matalino, ang hindi matalino, ang nag-aaway. Alam mo, it's not about the wisdom that we have right now. It's
It's about na itinakda na ng Panginoon ang lahat ng ito. Makikita mo rin na sa bawat pangyayari sa ating buhay, isa lang ang dapat natin higit na maunawaan. Na dapat sa panahon na to, mas inuuna natin kaugnayan ng Panginoon. Dapat sa panahon na to, mas inuuna natin lumapit sa Panginoon. Hindi tayo maliligtas o hindi natin kayang sabihin na ligtas na tayo kung wala tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya nga isang bagay mga kapatid na kung saan na we need to accept everything. Na alam mo mga kapatid ito yun sa huling paghukom, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang ang mga demonic spirit o hindi lang ang anghel, kundi lahat yan ay dadaan sa paghukom. Dahil ang bawat isa sa atin, ikaw, ako, ay may sariling kasamaan. Kaya nga sa huling paghukom, lahat tayo dadaan doon. Walang hindi dadaan doon kasi ang bawat isa ay may kanya-kanyang pita o kanya-kanyang kasamaan na nagawa. Kaya nga yung isang bagay na dapat natin pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan, build a relationship to God. Alam mo, ngayon talagang kilala pa natin ang mga tumatakbong presidente, kilala pa natin ang mga tumatakbong vice mayor o mga politiko kaysa sa Panginoon, na dapat una natin kinakaugnay ang Panginoon. Dahil alam mo mga kapatid, kaibigan, dahil ang Panginoon ay siyang daan upang ang bawat isa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Panginoon ay daan upang makilala natin ang Ama at ang Anak. Ngayon, paano natin makikilala ang Ama at ang Anak at kanyang mga gawa at kanyang mga hinira kung tayo mismo walang relasyon sa Panginoon? Hindi na mahalaga kung kabisado mo to, cover to cover. Ang mahalaga ngayon na tayo tumanggap sa Panginoon at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Ang tumatanggap sa Panginoon at nagsisisi sa kanyang kasalanan ay lumalayo sa gawa ng masama. Although na kahit na sabihin natin ganun, mayroong mga battle. Alam mo, may battle yan kasi matagal tayong pinanghawakan ni Satanas, kaya ida-down tayo na ida-down yan. Pero don't stop believing God, don't stop trusting God, because alam ng Panginoon ang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya nga, alam mo mga kapatid na ito yung isang bagay na yung isang bagay na dapat nating malaman na kung saan nung nakaraan lang nanood ako alam mo, wala namang I don't want to say any bad, pero both of them, ang isang taong nag-provoke, ang isang taong naipag-debate ay parehas na nagkasala, parehas na nagkamali. Ang marunong ay pilit gagamitin ang salita ng Panginoon bilang depensa sa kanyang nalalaman, bilang sasabihin niya na ito ang nakasulat, ito ang isa naman marunong din ang isa. Alam mo kung bakit? Dahil may karunungan na pinagkaloob ng Panginoon. Excuse me, yung isang bagay na yun na he can speak the words of God without reading the Bible. Pero walang sino man ang pwede magsabi na sino ka para mangaral. Kaya tandaan mo, wala sa titulo, wala sa kung anuman. Ang pumili sa atin ay ang Panginoong Jesucristo, at ang nagbigay ng kaloob ay ang banal na Espiritu. So sino ang pumipili? Walang iba kundi ang Panginoon. So no one can tell if you are used by God or not. Ang mahalaga, whatever meron sa puso mo ay ihayag mo. Dahil ang salita ay magiging masakit lamang kung ang salitang ito ay tunay at totoo. Ngunit kung hindi ito'y totoo, paakit ka masasaktan. Alam mo, isang blessing na okay lang, masaktan ako.
kung itong sakit na to magiging dahilan ng aking pagbabago, kung itong sakit na to magiging dahilan ng aking pagkakilala sa Panginoon. For example, yung nangyari sa akin. Pero I thank God in everything that happened to me. I thank God in everything that God let me experience everything. Because in that situation, ay nakilala ko ang Panginoon. Although every day we commit a crime. Lately talaga, I really want to give up. I really want to quit. O bumalik na lang sa dating pamumuhay na kahit na alam ko sa akin sarili, there's something na pumipigil na wag ganun. Parang tagapuan na nangyayari sa aking even kahit natutulog. Pero masasabi mo ba na masama ka na o hindi mabuti nasa ano mo kasi nakakaranas kang gano'n? Hindi. Alam mo kung bakit, mga kapatid? No one can tell except by God. Kasi kung pagbabasihan mo yung story ni Job, pinahirapan na siya. Doon mo mapapansin na ang Panginoon ay niloob itong mangyari sa kanya. Kaya nga, walang sino man ang pwedeng magsabi ng ganito o ganyan. Hindi ako nag-aayag base lamang upang humatol o umusga. Ito'y akin sinasabi dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil bago pa man ako magsimula sa ganito, everything ay aking inospose. Not by my will. Pero alam mo, pag nandun ka na sa isang part na you really love God, everything, gusto mong i-expose ang lahat ng iyong kasamaan. Gusto mong i-expose lahat ng iyong ginawa to prove that hindi lang ibig sabihin na upang masabi na kinaugnay na tayo, binago na tayo ng Panginoon. Hindi. Now, sinasabi ko lahat ng aking kasamaan hindi para patunayan sa inyo na binago ako ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Dahil sa ganung bagay ngayon ako nangililigayahan na I don't want, na ayoko na ngayon itago ang kung ano man. Ilalabas ko ito lahat ng dumi ko sa aking katawan. Ilalabas ko ito lahat ng kasamaan ko sa aking katawan. Dahil alam mo bakit? Yun yung nililinis tayo ng Panginoon upang ang Panginoon, ang banal na Espiritu ay manaan sa atin. Pero tandaan natin, there's always a battle. Kaya nga everyday, nandun yung pagkakataon na ma-down tayo, na maalis ang ating pananampalataya, pagtitiwala. Pero alam mo, hindi lilipas ang araw na hindi ka kung ang kakaunayin ng Panginoon. Dahil tunay at tapat na sinabi ng Panginoon, pag ikaw lumapit at kumilar sa Panginoon, hindi ka nito iiwanan at hindi ka iiwanan ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, na ganun na lamang na mapaglalabanan na natin ang gawa ng kaaway dahil sa salita ng Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid na noon pa nangyayari lahat ng bagay na yun. Pero napansin mo ba, meron bang nagsalita dito na laban sa isa? Meron nga isang nagsalita na laban sa lahat. Ngunit alam mo, maging siya hindi perfecto. Although na siya ay lingkod din ng Panginoon. Doon may kita na kahit ikaw lingkod na, nakagawa ka pa rin ng kasamaan. So hindi mo pwede sabihin na perfecto ka na. Hindi mo pwede sabihin na pupunta ka na sa isang bagay na sa langit na ang punta mo. Alam mo bakit? Even that word that's written in the Bible, the salvation, you commit a sin every day. We commit a sin every day. Kaya nga every day we repent. Every day we pray. Pero alam mo, dakila ang Panginoon. Alam mo mga
mga kapatid, kahit saan ka pumunta ngayon, kahit anong religion na meron ka ngayon, I'm not against in any religion. Pero I really want na kung saan ang bawat isa ay mayroong tunay na kaugnayan sa Panginoon. Dahil ngayon mga kapatid, kung sasabihin mo na tamad ka magbasa, pwede ka makinig sa YouTube. Kung sasabihin mo tamad ka makinig at mahilig ka manood, pwede ka na manood sa YouTube ng mga movie tungkol kay Esther, kay Moises, kay Daniel, sa apostol. Doon may kita na lahat ng paraan ay nilalapit na sa atin ang salita ng Panginoon. Ngunit masyado napukaw ang ating isipan sa makamundong gawa. Masyado napukaw ang ating mga mata sa makamundong kababalaghan. Kaya minsan kung papipiliin tayo, anong gusto natin panoorin? Mas gusto pa natin panoorin ng horror o nakakatakot kaysa manood o pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganun ang nangyayari sa kasalukuyan. Pero nandito na tayo mga kapatid sa pagbabalik ng Panginoon, sa second coming of our Lord Jesus Christ. Dapat we need to be aware of everything that happened right now. Paano natin makikita ang mga palatandaan ng Panginoon kung ang ating isipan, ang ating paningin, ang ating pakiramdam ay hindi na ay wala sa Panginoon? Paano makikita na ng palatandaan ang nangyayari na sa kalangitan, sa kalupaan, sa dagat man? Kung mas updated pa tayo sa nangyayari sa ating kalagayan, sa ating trabaho, sa ating political, iyan ay hindi masama. Alam mo kung bakit mga kapatid? Hindi naman masama lahat yun. But we need to have a time to God. We need to have a relationship to God. Kaya nga, dun niya sa 6 na araw na pagtatrabaho ay niloob na ng Panginoon yan. Ay yung isang araw, alam mo kung para, hindi naman para sa Panginoon yun. Ginawa ng Panginoon yung para sa atin. Dahil alam ng Panginoon na ang bawat tao ay magtatrabaho. So ginawa ng Panginoon yung araw na yun upang tayo magpahinga, at sa ganun yung araw na yun ay ilaan natin upang dakilain ng Ama dahil siya nagtakda ng araw ng oras ng ating pamamahinga. Pero masama, maging ang oras na yon isang araw na lang na pamamahinga. Ang mas pinili pa natin magtrabaho o kung ano pang gawin natin kaysa pagpurihan, dakilain, alamin ng Ama, kaysa bumuo ng ugnayan sa Ama, bumuo ng ugnayan sa Panginoon. Yun na nakakalungkot mga kapatid, na kung saan, bakit? Ang nakakalungkot mga kapatid na nung panahon ni Noe, na mga tao doon, ang mga tao doon may nalalaman na alam din nila nung panahon na yun na ang Panginoon ay mapagmahal. Alam din nila merong Panginoon. Pero alam mo mga kapatid, hindi pwede yung sabihin mo lang na, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, kilala na kita, Panginoon, alam na kita. Dahil ganun din ang ginawa, ganun din ang meron sa kanila noon. Kilala nila ang Panginoon ang mapagmahal. Ngunit patuloy naman sila lumalakad sa kalikuan. Patuloy naman sila lumalakad sa ligaw. Patuloy naman sila gumagawa ng masama. Anong silbi ng pagkakilala mo sa Panginoon kung patuloy ka pa rin nasa mundong gawa? Di ba yun ay isang panlilinlang, yun ay isang mapagkunwari, mapanglinlang. Kasi kung tunay at totoo na ikilala mo ang Panginoon, hindi ka na mamumuhay sa dating pamumuhay o tatalidan mo na ang dating pamumuhay mo, o tatalikuran mo na ang mga bagay na alam mo masama na hindi ka lugod sa Panginoon. Pero alam mo ngayon nga, kahit na magkamali pa tayo ng pagkamali, patuloy pa rin tayong iniibig at minamahal ng Panginoon. Kaya nga doon may kita na sinabi ng Panginoon, kung magalit bang kayo, huwag hayaan bumug pa rin ang araw, nagalit pa rin kayo. Kasi alam mo bakit? Nandun pa rin yung sense na magkakamali tayo. Nandun pa rin ang sense na tayo
na tayo magagalit, iiyak, tatawa at kung ano-ano pa. Pero ang masama, mas pinaniniwalaan pa natin ang mga bagay na may titulo na. Mas pinaniniwalaan pa natin may itong malalaki na to. Hindi masama maniwala sa kanila. Pero tandaan mo, hindi masama kahit saan ka pumunta. Pero tandaan mo, hindi ka maliligtas kung ikaw mismo ay walang relasyon sa Panginoon. Hindi ka makakarating sa kaluwalhatian ng iba kung ikaw mismo ay walang relasyon sa Panginoon. Ikaw mismo o tayo mismo ay bumuo ng tunay na relasyon sa Panginoon. Dahil maraming darating pa, maraming sisibol pa. Dahil alam mo mga kapatid, mangyayari ang lahat sa kapanahunan na ito, sa kasalukuyang panahon na ito, na ang magsisilabasan ng mga huwad na mananahan din bilang mga lingkod ng Panginoon. Ngayon marami pang sakit na darating, kalamidad, malalakas na bagyo, malalakas na lindol sa iba't ibang panig ng mundo, pagputok ng bulkan. Although noon pa itong nangyayari, ngunit alam mo kung anong pinag-aiba? Dahil higit na mas malalakas sa mga bagyo, lindol sa panahon na to. Patunay lamang ng tunay at tama na sinabi ng Panginoon, magkakaroon ng malalakas na lindol at bagyo, sakit, kagutuman, alingaw-ngaw ng gera. Sasabihin mo pa, noon pa to? Oo, noon pa may gera, noon pa may mga sakit. Ngunit ngayon mo lamang makikita na tunay at tapat dahil sobrang lalakas na ng bagyo, sobrang lalakas na ng lindol, at different world, at sa iba't ibang panig ng mundo ay meron. Kaya doon makikita ang palatandaan ng Panginoon ay nangyayari at mangyayari na. Nangyayari na ang iba at ang iba ay mangyayari pa. Yun ay isang bagay na dapat nating malaman, na dapat nating harapin, na nandito na tayo sa second coming of our Lord Jesus Christ. Wala na tayo sa unang pagparito ng Panginoon. Oh yes, yun ang bagay na yun ay mahalaga, na lahat ng tao ay maliligtas na pag sila'y tumanggap, nagtiwala, umibig sa Panginoon. Hindi masama, balik tanaw tayo sa nakaraan. We must face our reality, our situation. Nandito tayo sa second coming of our Lord Jesus Christ. Hindi naman sinabi na huwag mong, ito salita ng Panginoon, lahat to ay nangyari na. Lahat ay nakasulat. Alam mo kung ano lang hindi nangyayari dito? Yung Apokalipsis, yung pahayag ni Juan. So nandun na tayo sa price na yun, na malapit na natin, parang naranasan na natin yung pahayag ni Juan. So, now na anong naranasan natin dito sa panahon na to? Ano ba sabi ng Panginoon? Ang sino man tumawag sa Kanya sa huling araw ay maliligtas. Sa ganung words na yun, sinabi ba, ang sino ba tumawag sa Kanya, matatalino ba yung tatawag doon? Puro wala bang alam ang tatawag doon? Wala. Sinabi ng Panginoon, at kahit sino. Kaya nga mga kapatid, ngayon sa sandaling ito, higit na mahalaga na tayo ay kumaugnay sa Panginoon. Higit na mahalaga na tayo ay may takot sa Panginoon, ay may takot at umiibig sa Diyos. Higit na mahalaga na pagkilala natin ang Panginoon, ang kanyang gawa at kanyang kilos. Give time to the Lord. Dahil malapit na.
Ito hindi isang panakot. Dahil alam mo sa sarili mo na nangyayari na ang lahat. Now you experience everything. Marami naghahayag sa kalsada na iba't iba. Although noon pa yan. Pero ngayon ay sabay-sabay. Hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lamang ang palatandaan at sinyales sa pagbabalik ng Panginoon. Sumbagay na dapat nating harapin. Ang kumaugnay sa Panginoon, makinig ng kanyang salita. Hindi man natin maintindihan ang kanyang salita, ay maraming mangangaral. Alam mo kung bakit? Hindi naman masama makinig kahit kanino man na nangangaral. Kung ikaw mismo ay may tunay na relasyon, huwag ka lang maging tagapakinig lamang, kundi ikaw mismo ay bumuo ng relasyon sa Panginoon. Huwag ka lang masanay na nakikinig ka lamang, kundi ikaw mismo ay nagtitake na exam para makilala mo ang Panginoon. Ngayon tandaan mo, hindi ka naalipin. Ikaw na naging kaibigan ng Panginoon hanggang tinawag na anak ng Diyos. Kaya nga, huwag maging tagapakinig lamang. Bumuo ng relasyon sa Panginoon. Spend time with the Lord. Dahil sa panahon na to, hindi ko sasabihin sa inyo na magbasa ka lang. Dahil marami ng way kung paano ka kaugnay sa Panginoon. Like I did. Sa pakikinig ng Hillsong. Sa pakikinig ng mga audio videos sa Facebook. Napakikinggan mo na lang. Ano nagsasalita ito? Alam mo, amazing doon. Habang nakikinig ka, gayon din naman nakapagsusulat ka. Habang nanonood ka, gayon din naman. Yung isipan mo ay bumabalik sa nakaraan. You will be amazed of how God used the people in the past. You will be amazed of how God natinupad ang prophecy. You will be amazed kung paano naging tunay at tapat ang Panginoon. You will be amazed kung paano ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago at hindi madadagdagan. At ang salitang ito ay sandaan sa buhay na walang hanggan, sa pagkakilala sa Ama at sa Anak. At ang salitang ito ay isang maglilinis ng ating puso at magbibigay liwanag sa ating isipan. Tayo'y kinaugnay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa Anak. At sa banal na Espiritu. Alam mo isang bagay, bakit tatlo yun? Dahil nakalagay doon sa sino nagbibigay ng kaloob. Ang nagbibigay ng kaloob ay ang banal na Espiritu siyang nananaan sa atin. Ang salita ng Panginoon, ito yung salita ng Panginoon na kinasigan ng Panginoon. Ma-amaze ka noong time na yon. Si Paul na isang umusig sa Panginoon, ngunit ginamit ng Panginoon. Si Peter na isang mangingisda, ngunit ginamit ng Panginoon. Si Moises na isang duwag, at mula sa angkad ng Israelita na napunta bilang isang prinsipe ng Ehipto na ginamit ng Panginoon at nagpalaya sa Israelita nung panahon na yon. Si Joseph na naging pangalawa sa bayan ng Ehipto. Si Job na nakaranas ng hirap at sakit. Pinatunayan nito na hindi lang tayo dapat magpasalamat sa Panginoon sa blessing, kundi kahit sa masasakit na bagay na ating maranasan, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Si Esther na nanampalataya tumiling sa Panginoon, ay si Esther
na naging reyna. Alam mo, marami talaga. Ma-amaze ka kung paano kumilos ang Panginoon sa panahon na yon. And even sa panahon ng mga apostol. You will be amazed kung paano kumilos ang Panginoon. You will be amazed kung paano pinatunayan ng Panginoon na siya ay siya. The happiness of learning the Bible. Yung everyday na gustong-gusto mo makarinig na salita ng Panginoon, na everyday gustong-gusto mo lagi nakikipag-usap sa mga lingkod ng Panginoon, yung everyday na gustong-gusto mo lagi lumago ang iyong pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Alam mo, higit pa sa kahit anong bagay na pwede mong makamit dito sa mundong to, ang salita ng Panginoon, ang kaligayahan na ibibigay sa iyo ng salita ng Panginoon. Bukod na alam mo na in the end, you will be makakamit mo ang buhay na walang hanggan. Pero habang nandito ka sa mundong ito, ay umaabaw ang kaligayahan, umaabaw ang pag-ibig, na kahit na sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng calamity o mga bagyo, ay nagagawa mo pa rin maging mainahon, maging payapa. Alam mo bakit? Dahil sa Espiritu ng Banal na Espiritu, dahil sa Panginoon. Kaya nga yun yung isang bagay na higit dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Kasi meron ng salita ang Panginoon na iniwan sa atin, na hindi lang natin pwede maging bantayan sa nakaraan, kundi ito'y magiging panlaban natin sa kasalukuyan, magiging batayan natin sa kasalukuyan. Na everything that happened right now is related of what happened in the past. Kaya nga yung isang bagay na I really want to share with you guys. Na kung maugnay muna tayo sa Panginoon, tanggapin ang Panginoon, build a relationship to God. Mahalin mo ang Panginoon higit sa kanino pa man, at mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya nga isang bagay na masayang masaya pag nakilala mo ang Panginoon, gugulat ka ng mga sikreto na nagmumula dito sa banal na salita ng Panginoon ay totoo. In Genesis pa nga lang, in the beginning, nang pinag-iwalay ng Panginoon ng light and dark, ang masama at mabuti. In the beginning, pinahayag na ng Panginoon ang mangyayari kay Abraham, na hindi ang anak mo kay Agar ang susunod sa iyo, kundi ang anak mo mismo kay Sarah. At inihayag na ng Panginoon noon din panahon ni Abraham, na inihayag ng Panginoon kay Abraham na ang magiging tagapagmana mo ay aalipinin sa bansang Ehipto ng 400 taon. Doon may kita na tunay totoo sinabi ng Panginoon na bago pa man ligain ang lahat, ay alam na ng Panginoon ang lahat ng mangyayari. Ngunit bakit hindi niya pinigilan ito? Dahil alam ka ng Panginoon ang simula at ang wakas. Dahil ang Panginoon, hindi tayo kinokontrol ng Panginoon. Nilikha tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ngayon, wala tayo pwede ipagmalaki kahit kanino man. Wala tayo pwede sabihin na lingkod na ako ng Panginoon. Dahil tulad mo rin ako. Dating ligaw, dating masama, ngunit binago ng Panginoon. That's why I'm sharing you right now the words of God para ikaw din ang mabago ng Panginoon. Katulad ng kinaugnay ako, ay kakaugnayin ka rin ng Panginoon. Alam mo, ang salita talaga ng Panginoon, pag tumama sa ating puso, hindi natin lubusan maunawaan. Ngunit sa umpisa lang to, hindi mo mauunawaan. Para bang pag tayo nauntog,
Sa umpisa lang ito, masakit. Bakit kaya ako nauntog? Pero habang tumatagal, nalalaman mo na, yun pala. Kaya dakila ang Panginoon, dakila ang Diyos. Kaya maraming salamat mga kapatid sa araw na ito, sa tanghaling ito. Patuloy ko yung pinanalangin sa Panginoon na ang bawat puso at isipan nyo ay gabayan ng Panginoon, na sa mga oras na ito na ang pagpapala ng Panginoon ay lagi sumainyo, ang pag-ibig ng Panginoon ay lagi sumainyo mga kapatid, kaibigan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat at ikaw ay, kami yung sinamahan, Panginoon. Kami yung sinamahan sa mga sandaling ito, O God. Patuloy ko dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang bawat tao sa buong mundo, O God. Ang bawat tao naguguluhan, nasasaktan, nahihirapan, O God. At ang bawat tao na dumadaan ngayon sa sitwasyon nila, Panginoon, na sila'y gabayan mo, Panginoon, na huwag silang panghinaan, na patuloy silang maging malakas, O God. Alam mo, Panginoon, na ikaw na kapatid na aming puso at isipan, O God. Maraming salamat po sa protection, sa healing, sa love, Panginoon, sa wisdom, O God. Thank you, O God. In the mighty name of Jesus, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you. Maraming salamat mga